Good morning. Magandang umaga. At pinagpala tayo pong lahat and we're all blessed dahil muli sa umagang ito sama-sama tayong maghahati-hati sa pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng Panginoon. By the way, mga kapatid, itong buwan na to ay buwan ng misyon. At ang ating mga tema, ang ating mga topic, paksa sa buwan na ito ay patungkol sa misyon. Subalit di naman natin kakalimutan dahil ito rin ay linggo ng mga guro. Yan. So, ating binibigyang pugay, binibigyan ng pagkilala ang mga guro na mga pamisyonero ka, pastor, preacher, teacher, or leader. Lahat kayo ay naghahasik ng salita ng Diyos. Naghahasik ng mga karunungan, kaunawaan. Kaya mga kapatid, wag na natin magpaligoy-ligoy pa. Ang ating paksa sa umagang ito ay mula sa, fear? Kahintakutan, sa takot, tungo sa kalayaan. From fear to freedom. Ano kaugnayan ito sa misyon? Okay? Muli mga kapatid, God is good. Para na nanibago kayo sa dating ng Isa pa, God is good. And all the time, God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, sabihin nyo sa inyong mga katabi, ako'y nagagalak at tayo ay nasa bahay ng Panginoon. Purihin ang Diyos. At inaanyahan ko tayo magsitayo at ating basahin ang salita ng Diyos sa ating pagbabatayan sa umagang ito. Masumpungan natin sa Hebreo 2, talatang 14 hanggang 15. Basahin ko ang lahat, ang unang talata, at sa huli ay sabay-sabay po natin babasahin. Okay, Hebrews 2:14-15, ito po ay nasa version ng NIV. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil. Tayo po lahat. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Nagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayo magsiupo. Sa Tagalog po, ganito ang pagkakasalin niyan. Yamang ang mga anak daw ay may laman at dugo. Siya rin ay naging tulad nila upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na may kapangyarihan sa kamatayan. At ang Tagalog din ng 15, at upang palayain ang lahat ng taong buong buhay ay inalipin ng takot sa kamatayan. Yan. Maaaring din po yung tingnan sa inyo yung mga version ng Bible yan. Pero bago po ang lahat, bigyan ko lang ng emphasis yung unang talata. Yamang ang mga anak ay may laman at dugo. Baka may nagtatanong sa inyo, bakit pa kailangang magkatawan ni Kristo sa katauhan ng tao para tayo tubusin? Ito po. Dahil tayo ay nasa laman at dugo. Ang sumunod dyan, siya rin. He too shared. Siya rin ay naging tulad nila, laman at dugo. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, laman at dugo, ay mawasak ang kapangyarihan ng Diablo na nandito sa atin sa laman at dugo. Yun po ang kadahilanan why Christ have to incarnate. Bakit kailangan na magkatawan tao ni Kristo? Dahil tayong itutubusin niya ay nasa laman at dugo. Iba kasi natatanong yun. Okay, let's proceed. Ang ating paksa ay from fear to freedom. Mga kapatid, unang-una, nandyan yung gapos kasi ng takot. Okay? Ang pandaigdigang gapos ng takot, the global grip of fear. Kapatid, kaibigan, totoo na mayroong animismo. Baka sa inyo nagtatanong, ano ba pastor ang animismo? So mga kapatid, tuloy lang natin. Again, itutok natin sa pagkakataon to, ito isang buong buwan ng misyon, sa by the end, first, nandiyan na yung araw ng mga patay, All Souls Day, All Saints Day. Sa iba't ibang panig ng mundo,
Milyon-milyon ang nabubuhay sa ilalim ng anino ng takot. Anong takot? Takot sa mga multo. Ayan. Sino takot sa multo? Takot sa mga espiritu. Baka iba kasi iba yung dating na espiritu, multo, pareho lang po yun. Ano? Pagka takot ka sa multo, takot ka sa espiritu. Ibig sabihin, hindi mo nakikita. No flesh and blood. Takot sa sumpa ng mga ninuno. Lalo na yung mga may descendant ng galing sa Inchik. Naniniwala sa mga ancestral worship. Ano? Na natatakot sila na may sumpa yung kanilang ancestor kapag di nila natupad yung kanilang mga ginagawa. Yan. Takot sa kamatayan. Takot sa mga sino nagbabasa pa ng dyaryo, yung mga kapalaran. Takot sa nabate, baka sumakit ang tiyan, kailangan lawayan. Takot sa mga espiritista, nagpapagaling, nag-o-opera ng walang ano-ano man. Takot sa kulam. Ano pa? Marami. Maraming kinahihintakutan ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Takot sa pagdalaw ng namatay. Bibisitahin ka. Aminin. Ako, aminin ko. Nung bata ako, takot ako dumaan sa mga punso. Baka mabati daw ako. Na-realize ko eventually, bahay pala ng ano yun, ng mga anay. Ang tagal-tagal ko na, natatakot ako. Naku, huwag ka dyan. Naku, tabi-tabi po. Ay, nako. Ako lang ba? Kayo, hindi kayo natatakot sa mga, ba kayo nang kinakatakutan? Sa mga namatay. Takot pumunta sa patay. Takot magwalis sa gabi. Kailangan maghatid ng manok. Kailangan pabaunan ng coins. Mga kapatid, yan po lahat ay animism. Ito po ang katotohanan ng animism. Ito po ay isang pananaw na ang mundo ay pinamumugaran ng mga multo, ng espiritu. At ang tao ay kailangang maghandog, magritual, magsagawa ng ritual upang maiwasan ang kapahamakan. Diyan, sa dako ng Benguet, usong-uso noon, ewan ko lang kung uso pa rin ngayon. Para daw umulan, kailangan magsakripisyo ng manok, papatay ng manok. Ihahandog sa ritual. Ang mga tawag doon sa gumagawa noon, shaman. Ewan ko, ang tawag dito sa atin noon. Pero mga kapatid, here's the good news. Ang ebanghelyo ni Kristo, ng ating Panginoon, ni Jesus, ay hindi lamang pumapasok sa kulturang ito. Ito po actually ay humahamon sa kanila. Hinahamon nito ang lahat ng mga hidwang espiritu. Hindi ito nakikisama sa takot. Bagkus, sinisira nito ang tanikala nito. Remember, we are in the bondage. We are in the grip of that fear. At ngayong araw, pinapahayag natin na sa pamamagitan ni Kristo, ang mga dating alipin ng takot. Tayo, naalipin tayo ng takot. Tanggapin natin. Ay lumalakad na sa kalayaan. So, yan po ang katotohanan yan. Ang animismo po ay isang pananaw na ang mundo ay pinamumugaran ng mga espiritu. At ang tao ay kailangang maghandog o magsagawa ng ritual. Iba, nagpapatawas pa nga upang maiwasan ang kapahamakan. Iba, naglalagay pa. Naalala ko, inabutan ko yun, yung meron nilalagay sa mga tabo-tabo na may takip, lalagyan ng mga insenso ba yun, lalagyan ng pagkatapos lalagay sa apoy, puputok-putok. Ayun, may espiritu sa loob. Naluluto yung espiritu sa loob. Hindi ko sinasabing hindi totoo yon. Totoo, dahil totoong merong espiritu. Evil spirits nga lang. Right?
Dalawa po yan eh. We have the good spirit and we have the evil spirits. Okay. Hindi lahat ng anghel ay sa Diyos. May anghel na sa Diyos at may anghel din ng demonyo. Yung kasama niya. Right? So, yan po ang ibig sabihin na animismo. At ito ang gumagapos sa buong sangkatauhan. Sa buong, kanya-kanya tayo, may kanya-kanya kinakatakutan. Next. Okay, next. Ayaw na umalis. Na-animism na itong ano. Okay. Ano nangyari? Okay. Ayaw na? Ayaw na. Sige. Ay, kalawa po, yung bandage ng animism, ito po ay pagkaalipin spiritual. This is actually po spiritual slavery. Yan po ang mga takot natin. Takot sa mga espiritu, the fear of offending spirits, takot sa mga sumpa ng ninuno, takot sa mga ancestor natin, mga lolo natin na mayapa na, ang iniisip natin ay sila nagko-control sa atin, sila nagpapala sa atin, nakikita pa tayo kahit sila yung mga patay na. At takot sa, pakinga, takot sa kamatayan at sa di alam. Ano yung di alam? Fear of the future. You don't know what the future will be. Takot tayo ron, di ba? Yan. So ito may mga kinakahintakutan natin. Yan po actually ay bondage. Spiritual bondage. Ang pangunahing katangian ng animismo po ay presensya ng espiritu sa kalikasan. Naniniwala ang mga tagasunod na may kaluluwa o espiritu sa mga likas na bagay. Baka yung inuupan nyo, yan ay espiritu ng ninuno nyo, nauupan nyo. Kaya takot tayo, no? Lalo na sa mga bandang India, no? Mga Hindu. Sa kanila, kung kapag na-reincarnate ka raw, ikaw tao, sa susunod, hayop ka na, nagiging puno ka na, nagiging upuan ka na, nagiging mesa ka na, baka kutsara na rin, ano? So natatakot sila dyan, ano? Ang mga espiritu na ninuno, pinapaniwala ang patuloy na nakikialam sa mga yumao sa buhay, ng mga buhay. Kaya't may mga ritual o alay upang sila ay parangalan o payapain. Kaya tayo, nakikita nyo, may nag-aalay pa dun sa ano. Kung hindi man casket, yung urn, ano? Yung inaalayan. Why? Because naniniwala sila na nakikialam ang yumao sa buhay natin ngayon. Kaya nag-aalay ng mga ritual. Takot at pagkontrol. Kadalasan may mga bawal, may mga sakripisyo o ritual upang maiwasan ang malas, upang makuha ang pabor ng mga espiritu. Sample. Ano ba yung laging nakwento na yan, di ba? Yung nandito, ano, yung sinusuot, rosaryo, no? Pagka magbibiyahe, panay ang himas sa rosaryo. I'm taking care of my rosary para hindi ako ma-aksidente. Right? Malayo ako. Yung sa mga kaibigan natin in-check, nilalagyan ng mga salamin. Pag nakita ng multo yung salamin, nakikita yung sarili ng takot. Ewan ko, hindi ka na joke lang yun. Ano? Pero marami silang katuwiran para daw ang malayo ang masama. Kaya yung mga bagong taon, yung mapaputok na yan, no? Nawawala daw, natatakot daw mga masasamang espiritu. Nagkakasunog naman sa atin. Walang sentral na kasulatan. Hindi tulad ng organisadong relihiyon, ang animismo po ay naipapasa sa mamagitan ng kwento, naipapasa to sa kaugalian, napapasa to sa tradisyon. Wala po itong Bible. It came out of nature because it is controlled by the devil. Ano kaugnayan ito sa Hebrews 2:14-15 na binasa natin? Ang animismo po kadalasan nagdudulot ng malalim, hindi lang basta mababaw, malalim na takot sa kamatayan, at sa espiritual na kapangyarihan, espiritual na puwersa na tumutugma sa sinasabi ng Hebreo. Yung binasa natin kanina. Anong sinabi doon? Upang sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. May dahilan kung bakit namatay si Kristo. Anong kasunod? Ay mapuksa, mawasak. Alin? Mawasak niya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Baka magkamali pa tayo. Nilagay na rin doon sa talata. Sino yun? Ang diablo. Di ba? Nabasa natin kanina. The devil who has the power of death sa ating kasalukuyan. Buhay.
Ang ebanghelyo po ay hindi lumilihis sa mga takot na to. Sa halip, hinaharap po ito. Tinatahasang hinaharap ng salita ng Diyos ang mga animismo na to, mga kahintakutan na to. Hebrews 2:15, inalipin ng takot sa kamatayan. All of us were afraid of death until we came to know Christ. Dahil si Christ lang, ang Panginoong Hesukristo lang ang nagpapawi ng takot natin sa kamatayan. Because we have eternal life with Him. Kaya kung kayo mga kapatid natatakot pa rin, kahit Kristiyano na kayo, aminin, ano? Kahit Kristiyano tayo, dahil na may growing up tayo, hindi naman kagad tayo mature. May mga times na tatakot pa rin tayo. Continue to grow. Bakit sabi ng Panginoon sa John, sa first or second John? There is no fear in love, because perfect love casts away fear. So kapag ikaw'y natatakot, hindi pa lubos yung pananalig mo kay Kristo. Nasa sway ka pa rin sa takot. Pero magpatuloy ka kapatid sa salita ng Diyos at lumago. Eventually, patuloy mong sundin ang salita ng Diyos. At yung pagsunod na yan sa salita ng Diyos, gagamitin ng Banal na Espiritu na magpatibay sa iyo, ma-realize mo sa buhay mo ang kapangyarihan ng Panginoon at tanggalin lahat ng takot sa iyo. Because, ulitin natin, sabi ng Panginoon, there is no fear in love. No fear. Because the perfect love of Christ casts away. Tuloy tayo. Third, the world is gripped by fear, in bondage of fear. And then, we are all spiritually enslaved by fear. And now, eto, the good news mga kapatid. We have the victory of Christ. It's not our victory. It is the victory of Christ in us. Kasi kapag victory natin to, magiging mayabang tayo. And none of us has the qualification. Wala po. Why? Sabi ng salita ng Panginoon, Romans 3:20, lahat tayo nagkasala eh. Who are we to say that we can? Nagkasala tayo eh. There's only one person na walang kasalanan. Wala ring minanang kasalanan. Kaya kailangan mag-incarnate si Christ. And He break this chain. The chain was broken only through Him. That is the reason why it's the victory of Christ. Kaya anong tanggapin niyo si Kristo? The moment you surrendered your life to the Lord Jesus Christ, when He entered your heart, when He entered your life, that victory became yours. That victory is yours. Kaya ang ganda ng awit kanina, no? Great is the Lord in whom we have victory. The Lord in whom we have, not in us, in Him we have the victory. Sabi sa talata sa Hebrew 2:14 and 15, si Jesus ay naging tulad natin. Siya ay pumasok sa ating mundo, hindi bilang malayong Diyos, kundi bilang Diyos na nakisama sa atin, dwelt with us, among us, in our midst. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, napagkahalaga ng ginawa niya ng kamatayan. Ano yun? Sabi sa Hebrews 2:14-15, winasak niya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sino yun? Make no mistake, ang Diablo. Na siyang leader ng mga masasamang espiritu na nananakot sa atin. Wasak na yon. Kaya mga kapatid, kung natatakot pa rin kayo, pagkatiwala nyo na sa Panginoon yan because we already have that victory. Maaring hindi ka agad-agad. Pero ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15, abide in me. Continuously keep my commandments. Yan ang magpapatatag sa inyo. Eventually, that fear, magre-realize sa iyo. Then you can make your stand. Sabi nga, resist the devil and he will flee from you. Why? Because the victory of Christ in you is perfected
The love of Christ in you is perfected. And that only happens when you abide in Him, in His Word, by keeping His Word. Tuloy natin. Hindi po ito teolohiya lang. Ito po ang kapangyarihan ng misyon. We're talking about mission, right? Ito po ang kapangyarihan sa mission. Tingnan natin, sa Mozambique. Mozambique, Malawi. Yung mga Yao people po, ito ang spiritual journey nila. Bago po ang Christian mission sa kanilang lugar, ang mga Yao people po, ito mga trader sa Mozambique, sa Tanzania, na sila po actually ay naging traders. Nakikipag-trade sila sa mga Swahili, mga Arab merchants sa East. Sa kanilang interaction po, naging Muslim sila actually. They embraced the religion of Islam. Pero alam niyo po, kahit sila ay under the Islamic religion, here is their bondage. Their worldview, the folk Islam, they are with animistic, including fear of spirits. Pareho din. Nakablend sa kanilang Islamic religion, yung takot nila sa mga espiritu, yung ancestral powers, and death. Kahit na naging Islam sila, takot pa rin sila. Hindi napapawi yun. But then again, pumasok ang Christian missions. Late 19th and early 20th century. Hinarap ng misyon, ang salita ng Diyos, itong resistance na pinangahawakan ng mga Yao people is of Islamic identity. Over time, unti-unti, the Yao people began to respond to the gospel, especially where missionaries contextualized the message at inaddress ang salita ng Panginoon na binabahagi ng misyonaryo, yung kanilang malalim na kinahihintakutan. Yung malalim na takot. And then, ang pagkakalaya nila sa pamamagitan ni Kristo. And then started Christian revolution in their people, the Yao people. Ganun din sa Ecuador, sa mga Waudani tribe. Ito matindi to. Dahil ang Waudani tribe kilala sa violence, sa mga karahasan, sa mga ritual. Ang mga Waudani po nakakilala ng ebanghelyo matapos ang pagkamatay ng mga misyonero. Namatay yung misyonero sa kanila, 4 yung misyonero na yun. Si Jim Elliot, si Nate Saint, Ed McCauley, Pete Fleming, and Roger Uderian. They were killed while trying to make peaceful contact. Pag-contact pa lang, pinatay na sila. Just to reach them out with the Word of God. Yun ang hinarap ng mga misyonero doon. But, mga kapatid, remarkably, yung pamilya nito mga namatay na misyonero na to, they chose forgiveness. Forgiveness, mga kapatid, ha? They chose forgiveness over revenge. Pinatay niyo ang asawa ko, gaganti ka. Hindi ganon. Sa halip ay pinatawad pa nila yung mga Waudani people. In 1958, yung asawa ni Jim Elliot, si Elizabeth Elliot, at si Rachel Saint, nagpunta sa mission place sa Waudani territory. Ano ginawa? They continued sharing the gospel. Ang hirap i-penetrate nun. These are violent people, tribal war, walang pinagtitiwalaan. Over time, many Waudani, including Ming Kaye, one of their original killers nung mga misyonero, came to faith in Christ. And from that time on, the cycle of violence was broken. And today, ang mga Waudani people po, sila ang patotoo ng kapangyarihan ng pagkapatawad at ng ebanghelyo. Marami ngayon na nabubuhay na sa kapayapaan, kapanatagan. Hindi na sila takot, hindi na nagre-ritual. Wala nang ganon-ganon. At ang ilan sa kanila naging misyonero pa. Our God is the God of victory. Mga kapatid, hindi po ito kwentong pambihira. Ito po ay paanyaya. Ang tagumpay po ni Kristo ay para sa lahat ng kultura, para sa lahat ng tribo, sa bawat wika. Ayan po. Kilala ang Waudani sa kaharasan,
kilala sila sa mga ritual. Kung may nagre-ritual pa sa atin sa mga sementeryo, no? Kung ano pa dinadala-dala, no? Na baka raw walang makain yung ating ninuno sa kabilang buhay. Takot sa mga espiritu at kamatayan. Sila po yan. No matter how hardened these people are, but by the word of the Lord, by the gospel, the grip of fear of death was broken because of the word of the Lord. And then, the fourth, from fear to freedom. Mula sa takot, tungo sa kalayaan. Ito po ang alok ng Ebanghelyo. This is what the gospel of the Lord offers to all, even us. In-offer sa atin yan, kaya nga tayo Kristiyano na eh. Tinanggap natin yung alok na yan. The love of God. Ang Ebanghelyo po ay hindi lamang nag-aalok ng relihiyon. Ito po ay nag-aalok ng kalayaan. Liberty. Sabi sa Romans 8:15, hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Do not fear. Nakwento ko na sa inyo before, high school pa lang ito, first or second year. Doon sa Santa Monica, wala pa yung aming, taniman pa yung, wala pang bahayan doon. Looban pa ang tawag doon. May mga espiritista nagpunta ron at nagtatanggal ng bumunot ng ngipin, nag-open. Curious lang naman ako. Kasi, siyempre, naririnig ko lagi si tatay, saka naging Kristo, tinanggap ko na si Kristo noon. Parang, talaga, nakikita mo kasi, natatanggal talaga yung ngipin, walang aray. Di, ang daming tao, punta ako sa likod. Bata pa ako noon no? Di, naalala ko, si Sangkumboy, meron siyang booklet about yung Benguet, yung mga shaman doon yung ginawa. Yung ginawa nung isang Christian na writer doon, yung nagtatranslate nung Bible. Inisip ko rin, gawin ko kaya yun? Doon ako sa likod. Kung baga, nakaharap dyan yung espiritista, punta ako sa likod. Nandiyan siya, nagagamot siya Tingin-tingin lang ako. Pray ako. Lord, kung totoo ka, tingnan ko nga. I pray na break mo yung power nito. After a while, may nakasalang doon. Tumigil. At naglinga-linga, nalilisik yung mata. Natakot ako. Nagtago ako. Sabi nung espiritista, hindi pa ako magpaggagamot ngayon. May kumukontra sa akin Tapos tumakbo na, umalis na ako. This is, guys, he who is in you is greater than he who is in the world. Isuko niyo na itakot na yan because you already have the Spirit of God in you. Kalayaan mula, ano ba yan? Nawala yung una. Ayun, kalayaan mula sa takot. Ikalawa, kalayaan mula sa mga ritual na di nakapagliligtas. Galatians 5:1. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo. Nino? Ni Kristo, hindi ng dyablo. May pangalan talaga diyan. Kanina, dyablo. Siya yung may kamatayan, kaya ang tao namamatay. Pero ngayon, para maging malaya, Kristo ang pangalan na kailangan natin puntahan. Kaya't magpakatatag kayo. Kanina sa Sunday School. Be faithful. Yun ang message sa Pergamum. Magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Nasa iyo na si Christ, bakit magre-ritual ka na naman? Papaalipin ka na. Ang masakit niyang kapatid, oo, may choice ka. Pero ang iyong choice may consequences. Ang choice mo may control ka. Choice mo may malaya ka. Pero yung consequence ng ginawa mo, wala kang kalayaan doon. Parang batas yan, pumatay ka, dapat kulong ka, ganun yun. Pananagutan mo yun. Pero ang choice mo, malaya kang pumili. Pero yung bunga ng pinili mo, may bunga yun, hindi mo matatakasan yun. Right? So, at ang ikatlo, kalayaan tawagin ng Diyos na Ama. Ayan. Galatians 4:6-7. Ang sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Guys, ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito,
Mabuhay ka sa katotohanan, hindi ka na alipin. Huwag kang matakot sa somebody na wala nang kaugnayan sa'yo, na walang kapangyarihan sa'yo. Winasak na ng Diyos ang kapangyarihan ng dyablo sa'yo. Hindi ka na naanak ng dyablo. Namatay na nga siya para dyan, para ikaw isilang sa pamilya ng Diyos. Wala na magagawa ang dyablo sa'yo. Pwede kang takutin kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kahit Kristiyano ka, natatakot ka because of your ignorance of the Word of God. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, meditate on my word day and night. Para ito magpaalala sa iyo. Paalala sa iyo na wala kang dahilan para matakot. Bakit? Mas makapangyarihan ako na nasa sa iyo kaysa siya na nasa sa mundo. Bagay, advanced message to para sa All Saints din. Ito po ang mensaheng dala natin bilang mga misyonero. Ito ang mensahe natin dala bilang mga pastor. Ito ang mensahe nating dala bilang mga guro sa ating mga estudyante sa eskwelahan. Ito ang mensahe dala-dala natin bilang mananampalataya. Mula sa bundok ng Mindoro, sa kapatagan ng Africa, hanggang sa kalsada ng Metro Manila, ipinapahayag po natin yan. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot. Tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Yan ang mensahe natin. From fear to freedom. Ngayon, ang misyon po natin, ipahayag. Yang kalayaan na yan. Anong gagawin natin? May mga prayer warriors tayo. Lahat tayo nananalangin. Kaya nga tayo nagko-convergence sa Agenat, nananalangin. Yan ang pinakamahalaga muna. Komunikasyon. You draw strength from the Lord, asking Him, Lord, give me strength. Lord, soften his heart. Lord, talk to him. Lord, I need this. In doing the ministry, manalangin para pa sa di naaabot ng Ebanghelyo. Pray for the unreached, animistic groups. Marami pa ang nabubuhay sa takot, mga kapatid. Ipanalangin natin na maabot sila ng Ebanghelyo. Ikalawa, magsuporta sa misyon na may contextual na paglapit. Ano yun? Kailangang isalin ng Ebanghelyo sa iba-ibang wika. May mga Bibles tayo, iba, may Tagalog Bible tayo. Hindi na problema ang pag-share. Ipahayag sa kanila ang bagong pananaw dulot ni Kristo. Suportahan natin yung mga efforts na ginagawa. Katulad, iba lengguwahe ng mga bata. May outreach tayo ron. May mga guru tayo nagtuturo doon. Ginagamit nila ang lengguwahe ng mga bata para kahit mga bata, maunawaan nila na hindi sila dapat natatakot sa mga multo. Isuko nila ang buhay nila kay Kristo, tanggapin nila. Matatanggal yung takot na yan. Ikatlo, mamuhay tayo bilang mga taong malaya. Hindi yung tipong, teka muna, G, naghahanap akong dyaryo eh. Bakit? Bakit naghahanap ka? Tingnan ko lang kung anong kapalaran ko ngayon. Ha? Kristyano ka? Naghahanap ka dyan? Bakit? Kasi natatakot ako, baka ano eh. O, may takot ka? Ano ka ba? Maaaring Kristyano ka, pero hindi ka namumuhay ng matagumpay. Alam mo ba, winasak na nga ng Panginoon yung mga panghuhula na yan eh. Pagtiwala ka lang sa Kanya. All you have to do is study His Word and follow them. Yun lang. At ang sabi ng pangako ng Panginoon sa Joshua 1, saka sa Jeremiah, I'll make your way prosperous. And lastly, magbahagi ng mabuting balita. Mapa-teacher tayo, go and tell tayo. Mapa-teacher ka man, guro o manggagawa, lahat tayo po may papel sa misyon. Hindi lang ito sa ibang bansa, mga kapatid. Ito po ay sa ating komunidad. Purihin ang Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon na tayo makapagbahagi ng mabuting balita. We have an outreach dito sa Quezon City Homes. May outreach tayo sa T. Gonzales. And ang dami pa nating of potential outreach. But hindi naman natin kakayanin yan. We need volunteers. Equip. Kailangan ma-equip kayo. Paano kayo na-equip? Attend your AG. Dahil nandun yung lessons. Attend Sunday schools. Attend worship services dahil nandun ang Word of God. And in all those Word of God,
Follow them. Follow them. Follow them. Kapag hindi ka nag-follow, ano sabi ng Panginoon sa Deuteronomy? May sumpa kasi. If you do good, pagkapalain ka. Pero kung di ka susunod,